There's a beautiful place called heaven. It is hidden above the bright blue, where the good who from earth ties are riven, live in love and eternity through. Above the bright blue, the beautiful blue, Jesus is waiting for me and for you. Heaven is there, not far from our side, beautiful city of light. This land of sweet rest awaits us. Someday it will break on our view. 'Tis promised by Christ the Redeemer, to his followers faithful and true. Above the bright blue, the beautiful blue, Jesus is waiting for me and for you. Heaven is there, not far from our side, beautiful city of light. We know not when he shall call us, whether soon the glad summons shall be. But we know when we pass o'er the river, the glory of Jesus we'll see. Above the bright blue, the beautiful blue, Jesus is waiting for me and for you. Heaven is there, not far from our side, beautiful city of light. Christ, we do all adore thee, and we do praise thee forever. Christ, we do all adore thee, and we do praise thee forever. For on the holy cross hast thou the world from sin redeemed. Christ, we do all adore thee, and we do praise thee forever. Christ, we do all adore thee. Muli po, mga minamahal na kapatid kay Kristo, sa pong dako kayo naroroon sa mga sandaling ito, tayo po unang-una sa lahat ay pinapaabot ang ating pagpuri, ang ating pagdakila sa ating Amang nasa langit, na sa kanyang mahusay na pagpapasya
sa kanyang kagandahang loob, sa kanyang biyaya, sa kanyang kabutihan, ipinahintulot niya mga minamahal na tayo ay magkaroon ng ganitong pagkakataon na muling makapag-aral. Sa harap po ng mga nangyayari sa ating paligid, bagamat may mga nababalitaan tayong mga magagandang mga balita, ika nga na nagkakaroon ng konting pagluwag, nagkakaroon daw ng pagbaba ng mga taong nadadala sa mga pagamutan, at umaasa ako na ipahintulot ng ating Panginoon na sana'y lubusan na ngang matapos at mapuksa ito. Gayunpaman, nariyan pa rin po ang banta ng mga karamdaman, kaya pinapaabot pa rin po at pinaparating ng ating mga ng pamunuan at maging ng inyong lingkod ang paanyaya ng pag-iingat, ng pagiging mapagpahalaga sa ating mga kalusugan, na iwasan natin ang lumabas kung hindi kinakailangan, kung tayo man ay lalabas, pagsikapan nating gawin ang lahat ng paraan upang tayo ay mabalot ng proteksyon dito sa mga kumakalat na ito. Muli po, salamat sa kabutihan ng ating Panginoon at pinahintulot niya na magkaroon tayo ng ganitong pag-aaral. Ganun din sa inyo, sa bawat isa sa inyo, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, saan man pong dako kayo naroroon sa mga sandaling ito. Marami pong salamat sa panahon at pagkakataon na inyong ipinagkaloob upang sama-sama at patuloy nating pag-aralan ito nga pong aklat ng Hebreo. Ito pong aklat ng Hebreo, malapit na po tayo, nasa mga dulong bahagi na po tayo dito, at nakita natin na yung diin ng pag-aaral na ito, yung yung pinakalaman niya, pinagdidiinan po niya ang katotohanan ng kadakilaan at kasapatan ni Kristo. At anumang pananampalataya na labas sa katotohanan kay Kristo, ito pong mga bagay na ito itinuturo po ay mahina. Yun ngang kaparaanan nung una, nakatanggap-tanggap na kung saan ang bayan ng Israel at ang propetang Moises ang dakilang Yahweh nagpaunawa sa kanila. Yung sumusulat ng manual ng Hebreo, sinasabi niya, maging yung bagay na yun sa harap ng kadakilaan at sa harap ng kapangyarihan ng Diyos. Yung mga bagay na yun, ang wika niya, ay mga bagay na mga larawan lamang. Pinapaunawan yung katotohanan na yun, na sa harap ng kadakilaan ng mga bagay na yun, doon po sa lumang tipan, yun po ay mga larawan ng isang dakilang katotohanan. Ang mga kapatid, pag mga weekdays, nagtuturo sila ng aklat ng Salmo. Kasama po sa pagtuturo ng kapatid na John ng mas malalim kapag Sabado sa aklat ng Salmo. Itong aklat ng Salmo, madalas itong hinahango, binabanggit ng manunulat ng Hebreo. At dito, tinutukoy niya, ang ating Panginoong Hesukristo. Marahil nabanggit na siguro ng mga kapatid yung katotohanan po ng aklat ng isa sa mga katotohanan ng aklat ng Salmo, na itong aklat na ito, isinulat ito karamihan dito sa kanilang pananambahan doon po sa templo. At doon sa templo, inaawit nila yung isang katotohanan na darating. Isa po yun dun sa pakinabang o kadahilanan nitong aklat ng mga Salmo. So ito, araw-araw nilang inaawit. Kaya nung sumulat yung manunulat ng Hebreo at hinahango niya yung mga awit na yun, nauunawaan kagad nila kung gaano kadakila yung templo na kanilang pinagsasambahan, kung gaano kadakila yung nagdala sa kanila upang sila'y maging isang bayan, kung gaano kadakila yung sumulat ng mga awit doon po sa mga awit sa templo na mga hari. Ito nga pong karamihan dito, mga sulat ni Haring David. Yung sumusulat ng Hebreo, sinasabi niya, itong mga bagay na ito, larawan lamang ng tunay na dakila. Yun po ang kanyang gustong ipaabot sa bawat isa sa mga mananampalatayang nakikipag-isa doon sa may akda ng Hebreo.
sinasabi niya sa kanila kung ano man ang tingin nyo sa dakilang pananampalataya o yung pananampalatayang dati ninyong tinanggap, na ipinaunawa ng Diyos, na sa kapangyarihan ng Diyos ang inyong mga magulang pinalaya sa kalagayan ng pagkaalipin, ibig kong ipaunawa sa inyo. Yung sumusulat ng Hebreo, sinasabi niya, mayroong mas dakila, na ito'y mga bagay na larawan lamang ng isang mas mabuting bagay, sabi niya, na darating. Hebreo 10 at 1. Hebreo 10 versikulo 1. Yun po yung laman ng kanyang sulat. At doon sa mga dulong bahagi ng ating pag-aaral, dahil sa katotohanan na ito, hinihikayat niya yung mga sinusulatan niya na kanyang tinatawag na mga kapatid, na sa harap ng kanilang kalagayan, lalo sila, sabi niyang ganong, lumapit. Huwag silang lumayo. Yun yung kanyang ibig ipaanyaya sa kanila. Bago po tayo dumako dun sa bahaging yon o laman ng ating pag-aaral na yon, hilingin ko po ang bawat isa sa atin. Sa amang pong dako kayo naroroon, na tayo ay sama-samang manalangin. Dakilang Amang nasa langit, salamat po sa araw na ito na yung ibinibigay sa amin. Salamat po sa mga ganitong pagkakataon na inyong pinahintulot na kami nga ay magkaroon ng isang pag-aaral. Salamat Amang Banal sa aming buhay na tinataglay. Salamat po sa iyong pag-iingat sa bawat isa sa amin. Sa harap nga po ng mga kasamaan na nasa paligid. Sa harap nga po ng mga karamdaman na kumakalat sa aming paligid. Kami ay lumalapit sa iyo at aming itinataas ang aming mga kalagayan, aming inilalapit sa iyo, idinudulog sa iyong paanan ang amin pong mga kalagayan kasama ng aming mga pangailangan, kasama ng aming mga hamon sa buhay, kasama ng aming mga alalahanin at mga dalahin. Tulungan mo, O Diyos, ayon sa iyong biyaya, sa iyong mahusay na panukala, lahat ng mga bagay na aming pinagdadaanan, naway aming mapagtagumpayan sa pamamagitan ng iyong pangunguna sa aming buhay. Amin pong inilalapit dakilang Diyos maging sa sandaling ito ang aming pag-aaral. Tulungan mo Amang Banal na ang iyong katotohanan, ang iyong kadakilaan, ang maipaabot at maibahagi sa bawat isa sa amin. Tulungan mo Amang Banal ang iyong naitalagang lingkod sa araw na ito. Kasangkapanin mo siya Amang Banal at ipahintulot mo na tanging ang iyong kalooban lamang ang maiparating sa bawat isa sa amin. Tulungan mo ang aming matututunan Amang Banal, naway ang mga ito'y hindi lamang isang kaalaman sa aming buhay, lalo tigit ipahintulot mo Amang Banal na ito nga po ay ganapin namin sa aming mga pamumuhay. Patawarin mo po ang aming mga pagkakasala, dakilang Ama, sa anumang anyo, sa anumang aming kalagayan, sa aming mga nagagawa, sa aming mga kaisipan, maging ang mga ito Amang Banal, amin pong inilalapit sa iyo. Kasama po ng aming panalangin na sa aming pagpapatuloy, igawad mo nawa ang iyong kapayapaan sa bawat isa sa amin. Muli ang lahat aming itinataas sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Muli po, magandang hapon sa bawat isa sa atin. Kagaya nung ating naging huling pag-aaral, itong aklat ng Hebreo, hinihikayat niya sila yun sa salitang let us. O yung pabirungan ng kapatid ko, sabi niya, let us. Sabi niya, let us. At 3 beses niya itong binanggit dun sa ating pag-aaral. At itong bagay na ito, yung kanyang paghihikayat sa kanila, ito po ay nakabatay dun sa ating mga napag-aralang mga katotohanan. Truth na ating napag-aralan, katotohanan ng kalagayan nung ating tinanggap na pananampalataya at kalagayan ng ating pananampalataya. Kalagayan nung ating pinananampalatayaan at kalagayan ng ating pananampalataya. Nakatayo po doon.
ang gustong ipaunawa sa atin ng manunulat ng Hebreo, yung napag-aralan natin mula Kapitulo 1 hanggang umabot tayo dito sa kalagitnaang bahagi ng Kapitulo G. Sinasabi niya, no, itong mga bagay na ito, mapanghahawakan mo. At dahil mapanghahawakan mo, hinihikayat kita, sabi niya ganun, na magpatuloy sa harap ng iyong mga pinagdadaanang mga hamon. So, isinusulat niya po ito dun sa mga taong nandun sa kalagayan na yung kanila na sila'y nasa isang kahirapan, ano po, nandun sila sa isang kalagayan na mapanghamon, at yung iba sa kanila dahil po dito sa mga hamon na ito, nagkakaroon ng alinlangan. Kaya sinasabi niya sa kanila, no, mga minamahal, pinapaunawa niya sa kanila, bagamat nandyan ka, ibig kong maunawaan mo na mas dakila yung bagay na tinanggap mo, at yun yung katotohanan na kanyang ibig ipaunawa sa kanila. At sabi niya, dahil dyan sa katotohanan na yan, ako po'y binibigyan ko lamang ng buod yung mga nakalipas nating pag-aaral. Sinasabi niya sa kanila, dahil dito, sabi niya ganun, magpatuloy tayo. Hindi niya sinasabi sa kanila na kayo ay magpatuloy. Sinasabi niya, tayo. Kanyang sabi doon, let us. Doon po sa chapter 10, doon sa Kapitulo G, doon sa versikulo 22, sabi niya, ginamit niya salitang, tayo'y magsilapit. Let us draw near. So, nagbibigay siya ng indikasyon na may mga tao nung panahon na yon na dahil sa kanilang kalagayan, sila ay drawing far. May mga indikasyon na yung iba sa kanila dahil sa kanilang kalagayan ay ibig ng lumayo. Dun sa verse 23, sabi niya naman, na ating ingatang matibay. Let us hold fast. So, meron din nung panahon na yon, na hindi pa naman lumalayo, pero yung iba, yung kanilang pagkakakapit, nangihina na, nanginginig na. May mga pag-aalinlangan na. At ang sabi niya ganun, hold fast, ingatan ninyong matibay. Yeah. Okay. Doon sa verse 24, sabi niya, let us consider one another. So, meron ng panahon na yon, sabi niya gano'n, yung iba, sabi niya, na kayo ay ibig ng lumayo, yung iba, nag-aalinlangan na. At meron pang marami pang iba, sabi niya. Kung kayo, sabi niya, wala kayo sa kalagayang ito, tingnan ninyo yung iba. At isaalang-alang nyo. Na atin, sabi niya, na tayo'y mangagtinginan upang tayo'y mangagudyok sa pag-iibigan at mabuting gawa. So, merong iba, lumalayo na, merong iba, nag-aalinlangan na, at merong iba, hindi na gumagawa. At ang sabi niya, encourage mo, sabi niya, mangagudyok. Yung King James, mas gusto ko yung salin niya yung salitang mangagudyok o consider one another. Ang ginamit niyang salita doon, let us spur. Ang sabi niya, spur. Hindi po yung consider ang ginamit niyang salita, spur one another. Yung mga kabataan na katulad ko, na mahuhusay mag-basketball, na katulad ko. Yung mga nakakita na sa akin mag-basketball, malamang napapangiti sila, no? Na mga kabataan na nasa magiliw sa laro ng basketball. Merong isang team sa NBA, dun sa National Basketball Association. Ang pangalan nila, San Antonio Spurs. Okay.
Yung San Antonio, yun ay isang lugar doon sa Texas. At marahil, yung iba sa inyo, alam na pag sinabi mong Texas, karamihan nandyan yung mga cowboy. Ano? At yung mga cowboy, madalas yan, nasa kabayo. Nasa kabayo, o kaya sila'y nag-aalaga ng mga baka. Yung salitang spur, alam niyo yung sapatos nila, yung dulo ng kanilang sapatos, merong parang patulis na pabilog. Yun yung tinatawag na spur. Okay? At itong spur, ano bang pakinabang nito? Kapag halimbawa, ikaw ay nakasakay sa kabayo, nagmamadali ka, at ibig mong iudyukan yung kabayo na tumulak, medyo sisipain mo sa likod. Tutusukin mo ng konti. Hindi naman masasaktan at medyo makapal ang balat ng kabayo upang siya ay lalong tumakbo. Binibigyan mo siya ng dahilan upang patuloy at magpatuloy na maging masigasig. Yun po yung pakinabang nung spur. Hindi ko sinasabing lagyan nyo ng spur si kapatid, si brother, hindi ko po sinasabing ganon. Ang gusto ko pong ipaunawa sa bawat isa sa atin, yung salitang spur doon, hikayatin mo. Ang gusto niya sabihin dito, yung mga iilan-ilan na nananatili pa sa pananampalataya, sabi niya ganon, isaalang-alang mo. Kung ikaw nandyan ka, sabi niya, sa kalagayan ngayon, na ikaw ay matibay at hindi ka pa nasa kalagayang nag-aalinlangan. Kung palagay mo nasa kalagayan ka ng matibay na pananampalataya, sabi niya ganon, isaalang-alang mo yung mga kapatid. Tingnan mo sila na kayo, sabi niya ganon, ay mangagtinginan at mangagudyok, sabi niya, sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Kanya, hindi mo makikita sa Bible yung salitang family camp. Hindi mo makikita sa Bible yung tinatawag na Saturday Bible Study. Hindi mo siguro makikita yon. Hindi mo makikita live stream Bible study. Hindi mo makikita yon. Wala kang makikita, balik-tarin mo man, hindi mo makikita yung salitang yon word for word. Hindi mo makikita yung sinatawag nilang youth camp. Hindi mo makikita yung youth fellowship. Siguro yung salitang fellowship makikita mo. Siguro makikita mo yung salitang youth o kabataan. Pero yung salitang youth fellowship, yung salitang family camp, hindi mo makikita yan. Pero makikita mo, sabi niya, spur one another. Consider nawawala. Kanya alam nyo na po mga minamahal na kapatid, magandang pagkakataon na rin siguro ito upang iparating ko sa mga kapatid, lalong-lalo na po yung may mga gawain ng pangunguna. Saan man pong dako kayo ng iglesia na inyong kinalalagyan sa mga sandaling ito. Magandang pagkakataon ito, bagamat alam kong tayo ay nandun pa sa panahon ng paghihigpit, darating pong ang panahon sa paniniwala ko at sa kasamang panalangin ako'y naniniwalang hindi na po magtatagal at babalik na tayo dun sa pagkakataon na
tayo ay makakabalik dun sa pananambahang pisikal ng pagtitipon talaga na po. Magandang pagkakataon na siguro ito upang ating muling pagplanuhan o pag-isipan paano natin mauudyukan na patuloy ang bawat isa sa pag-ibig at paggawa ng mabubuti. Magandang pagkakataon na po siguro ito sa bawat isa sa atin. Kumbaga mag-isip tayo ika nga ng usapin sa kanto ng mga programa. Muli sigurong magandang pagkakataon ito upang pagbalakan natin na mag-isip ng muli ng magagandang programa upang patuloy na mag-udyukan tayo sa isa't isa sa pag-ibig at paggawa ng mabuti. Sabi ko nga kanina, uulitin ko hindi po sinasabi, hindi po itinuturo dito lalong-lalo na sa aklat ng Hebreo ang salitang church meeting o church planning o kaya vision, church mission and vision. Hindi po makikita yan. Pero sinasabi niya rito, consider one another. Magandang pagkakataon na rin sabihin siguro natin yan, lalo-lalo na po't magpapalit ang taon. Magpapalit ang taon. Alam niyo, lahat yata ng mga establishment, lahat ng mga negosyo, kung ano mga kasamahan yan, o mga grupo, bago pumatak ang panibagong taon, may mga plano na sila, may mga bagay na silang ibig mangyari. Again, uulitin ko po. Spur one another. Yung sumusulat nito, hinihikayat niya sila na magpatuloy sa harap ng mga katotohanan na kanilang naunawaan. Yung mga katotohanan na ating pinag-aralan nung nakalipas na Sabado. Kasama dito sa paghihikayat na ito, dito mo makikita na kapag itong mga bagay na ito, bagamat naunawaan mo na, hindi mo pa rin ginawa, mayroon ng babala. At dito, makikita mo dun sa susunod na mga talata, dun po sa Hebreo 10, versikulo 26, sinasabi niya, kapag naunawaan mo yung katotohanan, naunawaan mo yung kahalagahan ng ibig mong gawin, pero itong mga bagay na ito, hindi mo pa rin ginanap. Ang wika niyan, ito ay may kasamang babala na iyong sinasadya ang pagkakasala. Doon po sa Hebrews 10, verse 26, ito sabi, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala ng katotohanan, ay wala ng haing natitira pa patungkol sa mga kasalanan. So pag naunawaan mo po pala yung katotohanan ni Kristo, yung katotohanan ng kadakilaan ni Kristo. Halimbawa kung naunawaan mo na yung katotohanan na si Kristo ay Diyos. Kapag naunawaan mo po yung katotohanan na yun at isinantabi mo pa rin, binaliwala mo at hindi mo ginanap, hindi ka nagpatuloy, sabi niya ganon, yan ay bagay na pagkakasalang iyong sinasadya. At yan po ibig kong pagtuunan natin ng panahon. Ano bang ibig sabihin ng salitang willfully sinning? O pagkakasalang sinasadya? Willful sinning. Siguro marahil ang mas malalim na tanong, Brad, meron bang pagkakasala na hindi sinasadya? Meron bang pagkakasala na hindi sinasadya?
Meron po. No? Halimbawa, ako'y nagagalak na may mga kapatid, na nabalitaan ko, may mga kapatid na tumanggap sa ating Panginoon sa pamamagitan ng bautismo, nakipag-isa sa ating Panginoon sa pamamagitan ng bautismo. Kami po'y nagagalak, nagagalak sa inyong pakikipag-isa. Welcome to the family of God, mga minamahal kong sister and brother. Okay. Kanya ko po nababanggit yan, sa karanasan ko, at marami mapagtitibay ito ng maraming mga kapatid, yung pagbabago ng isang Kristiyano mula sa kanyang dating kalagayan, parang isang bata. Dahan-dahan po yan. Kung minsan, sa kanyang paglalakbay, sa kanyang paglago, may mga pagkakataon, sa kanyang pananampalataya, siya ay nadadapa. Kung minsan, siya ay nagkakasala. Halimbawa po, bibigyan ko na lang kayo, ito katotohanan ito ng mga Kristiyano, Pag yung Kristiyano, bago pa lamang sa pananampalataya, pag nagulat siya, kung minsan natitimpi niya, pero hindi nagugulat siya, nasasabi niya, may capital P. Totoo yan. Totoo po yan. Hindi ko po sinasabing tama, pero sinasabi kong isang katotohanan yan. At nauunawaan po natin yan. Dahil yung Kristiyano, unti-unti pa siyang nagbabago. Ang wika nga nung aklat nung 2 Korinto, sabi niya, tayo'y binabago sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian. Yan ang kanyang wika doon. Yung bata pa nga po, yung bata sa pananampalataya, sabi ko nga, may mga pagkakataon na siya ay nagkakasala pa rin. O yung tinatawag nilang sin of weakness. So, kung tatanungin ninyo ako, meron po bang kasalanang hindi sinasadya? Meron po. Halimbawa, bigyan ko kayo ng isa pang halimbawa, may nagdaan nanonood kayo ng TV. O kaya kayo nasa cellphone, nasa inyong laptop. May nagdaan na magandang larawan ng isang babae. May nagdaan na isang larawan ng magandang lalaki. May nabuo sa inyong kaisipan na hindi maganda. Nangyayari po yan. Katotohanan po yan. Hindi ko po sinasabing tama, pero yun, mga bagay na hindi mo sinasadya. Bagamat ganun pa man, mga minamahal, yun po ay isang kasalanan. At pag yun ay isang pagkakasala, ito po ay dapat nating pigilin at ilapit, idulog ng paghingi ng tawad. Naalala ko yung isa kong guro. Ang sabi niya, hinahalimbawa niya yung mga ganung bagay na para daw isang ibon. Kung minsan, hindi mo mapigilan hindi mo mapipigilan yung ibon, sabi niya gano'n, na dumapo sa iyong ulo. Wala akong magagawa doon, ibon yun wala sa control mo yun. Pero, nasa iyo ang control na pinahintulutan siya o hindi pa hintulutan na mamugad sa iyong ulo. Ang sinasabi ko po ganito, may mga anyo ng kasalanan na ibinubunga ng kawalan ng kaalaman, ibinubunga ng ating mga kahinaan. Pero nasa atin po ang kakayanan upang yung mga bagay na yun ay ihingi ng tawad at tigilin. Halimbawa, sabihin natin may nagdaan na kakilala mo, nakita mo, mabigat ang loob mo dun sa taong yun. Yung damdamin mo, hindi mo mapipigilan yan. Pero po, yung kaisipan mo na nanaisin mong may mangyaring masama dun sa iyong kapwa, yun yung mga bagay na iyong mapipigil. Yun yung mga bagay na nasa iyong kontrol. Sinasabi ko na yung mga bagay na ito ay mga kasalanan ng ating kahinaan. Kaya may mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Ganun pa man, itong mga kasalanan na ito, hindi po dapat pinatatagal.
Kanya pinapayo ko, anumang anyo ng kasalanan, dapat ito sa lalong madali atin pong pigilan, atin pong tapusin. Yun po yung gusto kong ipaunawa sa bawat isa sa atin. Doon po sa aklat ng Roma, aklat ng Santiago, hinahalin tulad niya ang kasalanan sa ganitong katangian. Yung manunulat ng Santiago, ano sabi? Chapter 1, verse 15. Sabi niya, kung magkagayoy, akit na lang pala tayo. Chapter 1 ng James, verse 14. Simulan po natin doon. 14, 15, and 16. Kung di ang bawat tao ay nakutukso, pagkat nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Kung magkagayon, ang kahalayan, kung maipaglihi, ay nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan, pagkamalaki na, ay namumunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid. Kaya sasabihin ko po sa bawat isa sa atin, ang kasalanan, anuman pong anyo yan. Kasalanan man yan ng ating kahinaan, kasalanan man ng ating hindi pagkakaalam, o kasalanan man yung ating pinag-aaralan na ating sinasadya, yung mga bagay na yan, hindi po dapat pinatatagal. Dahil yung mga bagay na yan ay nag-aanak. Lumalaki. Yung sumulat ng manulat ng Hebreo, pinagtitibay niya rin yung katotohanan na yan. Ganito naman ang kanyang sabi. Kanya siguro ito rin yung isang kadahilanan bakit hinihikayat niya sila na magpatuloy. Dahil yung mga taong nasa kalagayan ng pag-aalinlangan, maging sila nahahawa. Doon sa aklat ng Hebreo, Hebrews 11, 12. Verse 15. Napakaingatan na baka ang sino may di makaabot sa biyaya ng Diyos. Baka kayo bagabagin ng anumang ugat ng kapaitan na sumisibol at dahil dito'y mahawa ang marami. Pag inuunawa ko itong salitang ito na sinabi, baka mahawa ang marami. Kanya marahil, yung sumulat na ito, sinasabi niya sa kanila, isaalang-alang nyo, magtinginan kayo sa isa't isa. Dahil may mga pangyayari nung panahon na yon na may mga gumagawa ng mga kasalanang sinasadya. At yung iba, sabi niya gano'n, nakahawa na. So, unang puntong gusto kong ipaunawa sa atin, bago natin bigyan ng diin, yung salitang kasalanang sinasadya. Meron po bang kasalanang hindi sinasadya? Meron po. Ganun pa man, kasalanan pa rin. At dapat ang mga kasalanan inipigil at idinudulog ng paghingi ng kapatawaran. Yung aklat ng Juan, doon po sa unang sulat ni Juan, chapter 1, verse 8 hanggang 10. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Ano man po ang kasalanan? Kasalanan ng kawalan ng ating pagkakaunawa, kasalanan ng ating kasalanan ng kahinaan, itong mga bagay na ito ay sinasadya. Ito po sabi niya gano'n ay mga kasalanan. At itong mga bagay na ito nangyayari po sa tao. Yun po yung sinasabi ng manulat ng Hebreo. Verse 9. Kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan sa anumang anyo, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan.
So ano man pong anyo pala ng kasalanan, kalikuan po pala ito. Kung sinasabi nating tayo hindi nagkakasala, ay ating ginagawang sinungaling siya at ang kanyang salita ay wala sa atin. Maliwanag po, bago po natin pag-aralan ng may konting diin ito, po, ang anuman pong ating mga pagkakasala, ilapit natin, idulog natin, at ihingin natin ng kapatawaran. So, muli po, kung ako'y tinatanong ninyo, meron po bang kasalanan na hindi sinasadya? Meron. Pero kasalanan pa rin. Dahil, lalong-lalo na yung kasalanan ng kahinaan. Dahil tayo po'y tao, nasa kalagayan tayong marupok. At gagarantyahan ko sa inyo, habang kayo unti-unting binabago sa kaluwalhatian, may mga pagkakataon na kayo po ay madadapa. May mga pagkakataon na kayo pa rin po ay magkakasala. Kasalanan po sa akin, kasamaan sa akin, kung sasabihin ko sa inyo hindi. Bago po natin marating yung kaluwalhatian na yun, ang itinuturo po ng manunulat ng Apostol Juan, sabi niya gano'n, ilapit natin, ihingin natin ng kapatawaran. Make note mga minamahal kong kapatid, ang kasalanan po sa anong anyo, mayroon po yung consequence. Ang ibig ko lamang bigyan ng diin, may mga anyo po ng mga kasalanan na ibinubunga ng ating mga kahinaan. May mga kasalanan na ibinubunga ng ating kawalan ng pagkakaalam. At may mga anyo ng kasalanan na ito ay ating sinasadya. Ano po ba ang ibig sabihin ng salitang willful o sinasadya? Yung ibang salin, ng salitang willful, okay, deliberate. Deliberate. Ano ibig sabihin po ng deliberate? Yung King James, ang sabi niya doon, hindi po willful. Ang sabi niya doon, deliberate. Ano ibig sabihin po ng deliberate? Purposeful. Pinagplanuhan mo talaga, ginawa mo talaga. Meron palang mga anyo, sabi niya, ng mga kasalanan na talagang alam mo nang mali. Sinadya mo pa, ginawa mo pa. Yung iba pang salin dito, yung New International Version, yung salitang willful, ang ginamit yung salita ay persistent. Ano yung persistent? So, ibig sabihin, may mga tao ng panahon na yon, ayon dun po sa pagkakasali ng mga dalubhasa dito, hindi nila ginamit yung salitang willful, ginamit nila yung salitang persistent sinning. Ibig sabihin ng mga minamahal, pinipigilan na sila, pinagdidiinan pa rin nila. Ibig sabihin nun, naunawaan na nila yung tama, hinikayat na silang gumawa ng tama, sinadya pa rin nilang gawin ang kalikuan. Yun yung kanyang sinasabi dito. At ang sabi niya sa kanila, kung nauunawaan niyo yung mga bagay na ito, hindi niyo pa ginawa, sabi niya gano'n. Sinasadya niyo, sabi niya gano'n, ang magkasala. Yun po yung definition, yun po yung synonym niya. Another word na ginagamit niya dito po, hindi lamang po ito isang ugali. So itong bagay na ito, willful, okay, pag dinescribe po yan, okay, isa po palang character. Character yan. So itong mga taong ito, mayroon silang pag-uugali na gusto nilang sadyain. Meron silang mga pag-uugali na talagang binalak nila, pinag-isipan nilang gawan yung masama. Anong sabi ng manunulat ng Santiago? Di ba sabi niya gano'n? Ang pagkakaalam ng mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan yan. Sabi niya gano'n. Ang pagkakaalam mo ng masama at ginawa mo yan, sabi niya gano'n, kasalanan yan.
So itong mga taong ito, hindi lamang nila pinag-isipan, binalak nila, ginawa nila talaga yung bagay, sabi niya ganun, na masama. So, itong mga taong ito, nagbibigay siya ng indikasyon na hindi na sila gumawa ng pag-ibig, gumawa sila ng kabaliktaran na kasamaan. Itong salitang willful din na ito, nagbibigay siya ng indikasyon na hindi lamang ito isang ugali, na ito rin ay isang kaisipan, isang mindset. Yung salitang willful dito, nagbibigay siya ng indikasyon na ito ay isang attitude ng paghihimagsik, rebellion. Sumusulat siya dito at ibig niya ipaunawa sa kanila na yung mga sinusulatan niya nung panahon na yun, hindi lamang sila gumagawa ng masama. Nandun sila sa kalagayan na sa kawalan ng pananampalataya, hinahamon na nila yung bagay na matuwid. Doon po sa aklat ng Hebreo, sa pasimula pa lamang, makikita mo na yun eh. Binibigyan niya ng babala na parang ganun yung kanilang mga ugali. Dito po sa aklat ng Hebreo, Hebrews 3, okay, verse 16. Sapagkat sino-sino na pagkarinig ay ano? Nagalit ako? Ano bang sabi niya? Sapagkat sino-sino na pagkarinig, ay ako'y nagsama ng loob. Hindi niya sinabing ganon. Sabi niya, sapagkat sino-sino na pagkarinig ay ano? Na mungkahi. Ngunit hindi bagay yung lahat na nagsialis sa Ehipto sa pamamagitan ni Moises. Nagbibigay siya ng babala na may mga mananampalataya nung panahon na yon, katulad po nung nasa bayan ng Israel, sabi niya gano'n, na ano? Pinamungkahi. Magkaibang bagay mga minamahal kong kapatid, yung pinamungkahi at yung nagalit. Yung English, ang word ng sabi ng pamumungkahi is ano? Provoke. Provocation. Ano bang ibig sabihin ng provocation o pinamungkahi? Halimbawa, ganito ano? Meron kang anak na batang maliit. Sinabi mo sa kanya, anak, huwag kang magpunta doon sa hardin. Magagalit ang nanay mo pag nasira yung halaman. Yung bata, nagpunta pa din. At hindi lamang siya nagpunta doon. Ang ginawa niya pa, nagdala siya ng gunting. Ginunting niya lahat yung mga bulaklak ng nanay niya. Yun po ang ibig sabihin ng ano? Pamumungkahi. Ginawa niya lahat ng dahilan upang ano? Kasuklaman siya. Ginawa niya lahat ng dahilan upang magalit sa kanya. Hinahamon siya. Yun po yung description dito nung salitang willful. Nagbibigay ng indikasyon yung sumusulat nito na yung mga mananampalataya nung panahon na yun, dumating sila sa punto na naging mapait na sila sa kanilang pananampalataya. Hindi lamang po sila nang hina, yung iba sa kanila talagang nagdamdam. Pansinin po ninyo, yung mga salitang ginagamit niya dito. Hebrews 10, doon po sa ating teksto. Lilipat lamang tayo ng ilang mga talata. Ganito ang kanyang sabi. Gaano kayang higpit, Hebrews 10 verse 29. Gaano kayang higpit ng parusa sa akala ninyo ang ihahatol na nauukol doon sa ano? Yumurak sa anak ng Diyos. Yumurak. Yung English dito ang sabi ay trample.
So, may mga tao nung panahon na yon nagbibigay ng indikasyon na ang kanilang tinanggap, niyuyurakan na nila. Sinisira na nila. Okay. At umaring di banal. Yung umaring ibig sabihin, yung isang bagay na, halimbawa, may cellphone ako, inaari ko, iniingatan ko. Sabi yung ganun. At di umari. Yung isang bagay na yon hindi niya pinahalagahan. At umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanya. Yung dugo na yun, sabi niya ganon, ng tipan, yung kanyang relationship, hindi niya na pinahalagahan. Yung pong gawa, 2:28, ang Apostol Pablo, nung tinipon niya yung mga matatanda sa iglesia ng Efeso, na kung saan sila'y umiiyak dahil maghihiwalay na sila. Alam mo ang habili niya sa kanila, dun sa gawa 20:28, sabi niya, ingatan niyo, sabi niya ganon, yung iglesia, yung kawan, sabi niya ganon, na binili ng kanyang sariling dugo. Madalas kong hinahalimbawa ito ng mga minamahal. Kapag sa isang kadahilanan, nagkaroon kayo ng bumili ako, halimbawa lang mayaman ako, binilhan ko kayo ng mamahaling cellphone, binilhan ko kayo ng iPhone, binigyan ko kayo ng Samsung, yung Samsung na default, kasama na ang load. Kinabukasan sa kung anumang kadahilanan, yung ibinigay ko sa inyo, nawala ninyo. Sa kung anumang kadahilanan na pabayaan, nakuha, nadukot sa inyo. Tatanungin ko kayo mga minamahal na kapatid, manghihinayang ba kayo? Abay, bakit kayo manghihinayang kung sakali? Hindi nyo naman pinagpaguran. Manghihinayang pa rin kayo. Bakit? Abay, may halaga yun eh. Hindi lamang pinagpaguran ko yun, may halaga yun. Napakaganda nun. Pero alam nyo mga minamahal kong kapatid kay Kristo, kung mawala man yun, bagamat mahalaga, nakakapanghinayang, cellphone lamang yun. Anong puntong gusto kong sabihin sa inyo? Ang Apostol Pablo, sabi niya dun sa mga matatanda sa iglesia, ingatan nyo ang mga kapatid, ang kawan, ang iglesia. Dahil ito, sabi niya, binili ng kanyang sariling dugo. At itong mga taong ito, hindi nila inari yung banal na dugo ng tipan. Hindi nila pinakalagahan. At ang wika pa doon, niyurakan nila. Minsan nakakita ko ng ipis. Ngayon ko lamang nalaman, ang ipis pala, sa kung anong kadahilanan, kailangan tapakan mo ng maraming beses bago mamatay. Marami magtataka kayo, bakit mo sinasabi ang ipis? Ganun po ang ginawa nila nung salita, yung ginamit yung salitang niyurakan. Hindi po tinapakan, niyurakan. Initpit. Hindi lamang po ganun, yung kanilang ugali nung panahon na yon, kanya ako nasasabing sila ay rebellious. Pansinin ninyo, tapusin natin yung mga huling mga kataga ng 29, sabi niya. At umaring di banal sa dugo ng tipan, na nagpabanal sa kanya, at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Umalipusta. May mga panlalait na. So, hindi ako magugulat mga minamahal, na marahil nung panahon na yon, may mga mananampalataya na sa kung anumang kadahilanan, hindi lamang nila iniwanan yung katotohanan. Nagpunta pa sila sa kabaliktaran. Naghanap sila ng kadahilanan upang sila ay magpamungkahi at alipustain yung salita. Kanya, naunawaan ko ngayon, lalo nagbibigay ng liwanag sa akin, bakit yung sumusulat nito, sabi niya ganun, mag-ingat kayo, sabi niya ganun, baka may mga kapatid, sabi niya ganun, na magkaroon ng kapaitan, sabi niya ganun, at yung iba, sabi niya, mahawa. Mahawa dun sa ginagawa niyang yun. Basahin ko po ulit Hebrews 12. Verse 15. Mas mahusay po kasi ang manunulat ng Hebreo na magpaliwanag. Hebrews 12, verse 15.
napakaingatan na baka ang sinumay di makaabot sa biyaya ng Diyos. Baka kayo'y bagabagin. Ha? Bagabagin, ibig sabihin, baka kayo, sabi niya ganun, yung taong yun, hindi kayo mapanatag. May nakikita kayo sa kanya na baka kayo'y bagabagin ng anumang ugat ng kapaitan na sumisibol at dahil dito'y nahawa ang marami. Nagsasalita siya in the present tense. May mga tao nung panahon na yon na nahihikayat nila sa sadyang pagkakasala. Ito pong salitang sinasadya. Ito pong bagay na ito, isa rin po ito sa katangian ng kasalanan. Sabi ko nga, may kasalanan, anumang anyo ng kasalanan, ito po'y dapat idinudulog natin ng paghingi ng kapatawaran. At itong mga bagay na ito, dapat po ating tinutumpak, dapat po itong mga bagay na ito ating sinasawakan. Pero isa pong katangian ng kasalanan, ay ito po ay pananadya o yung talagang mapanghamon. Isa po yan sa kanyang katangian. Doon po sa aklat ng Juan, ito ang sabi. Unang aklat ng Juan, Kapitulo 3, versikulo 4. Marahil yung iba sa inyo, alam na po itong verse na ito. Gospel, letter of 1 John, chapter 3, verse 4. Ang sinumang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. So, ang kasalanan, mga minamahal, it's not just an act. Hindi lamang po siya isang paggawa. Ito po ay isang kaisipan, isang pag-uugali. Ito yung pag-uugali na mapagsalangsang. Ano bang ibig sabihin ng mapagsalangsang? O yung English, sabi niya ganon, sin is the transgression of the law. Yung English, medyo mas maganda siguro yung kanya, yung mas madaling ipaliwanag kasi ang sabi doon, trans, ibig sabihin meaning to. Yun pong ibig sabihin ng word na trans. Halimbawa, transport. So, ibig sabihin nun, mula sa isang daungan, lilipat sa isang daungan. Yun pong ibig sabihin ng word na trans. Okay. Yung pong aggress, dyan natin nakukuha yung salitang aggression. Dyan natin yung nakukuha yung salitang aggressive. So, sabi niya, ang isang katangian ng kasalanan ay yung gagawa ka ng isang masama at pinanggigigilan mong gawin yung masama. That is called transgression. Aggressive ka. Nanggigigil kang gumawa nung kasamaan na yun. Yung manunulat yung Apostol Pablo na sumulat sa Roma, ganito yung kanyang description at binibigyan niya ng description, binibigyan niya ng picture kung paano ang kasalanan nagiging isang aggression o isang ugali ng panggigigil na paggawa ng masama. Doon po sa Roma 3, Romans 3, verse 10, Romans 3, Romans 3, verse 13 na lang, 14 and 15. Again, itong na to, hinango rin po ito sa lumang tipan. Okay. Romans 3, verse 13, 14, and 15. At binibigyan niya ng description kung ano ba yung kasalanan o kung ano yung mga indikasyon ng isang pagkakasala. Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas na nagsigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang mga dila. Ang kamandag ng ulupong
ang siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi. Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at ng kapaitan. Ang kanilang mga paa ay matulin sa pagbubo ng dugo. Nagbibigay siya ng indikasyon dito na yung kasalanan, sabi niya gano'n, o yung mga taong gumagawa nun, sabi niya gano'n, masigasig sila gumagawa ng bagay na yun. So, iniisip ko, habang tinitingnan ko to, kung gano'n yung taong binibigyan niya ng description dito, nakakatakot po yung taong yun. Nakakatakot yung ugali ng taong yun. Kanya, naunawaan ko, bakit yung sumusulat dito, nagbibigay siya ng babala. Itong salitang willful, po, o itong sinasadya, hindi lamang po ito isang pag-uugali. Hindi lamang po ito isang mindset. Okay? Nagbibigay siya rin ng indikasyon doon na yung willful ay isang gawain na patuloy. Sabi ko nga kanina, persistent ito. So yung mga nasa kalagayang ito na binibigyan niya ng babala sa mga minamahal, ano po, patuloy sila, nagpapatuloy. So itong bagay na ito, ano po, hindi lamang po siya isang pag-uugali, hindi lamang siya isang kaisipan, ito po ay isa ng habit. Yung ibang salin, yung salitang willful, ginagamit niya kasi yung salitang ongoing. Tingnan ko ako tama yung aking pan. Yung aking, yung translation. Tama po. Yung New International Version, ang ginagamit niyang salita doon, hindi po sinasadya o hindi po willful. Ang ginagamit niyang salita ay ongoing. So, itong mga taong ito, nandun na sila sa gawain na ito po ay isa ng habit. Nandun na sila sa kalagayan na isa na itong lifestyle. Nandun na sila sa ganung kalagayan. At naunawaan ko, marahil may katotohanan po yung kaisipan na yon, na itong mga taong ito, nandun na sa ganung pamumuhay. Dahil sa kabaliktaran, itinuturo din sa atin ang kabanalan, ang pakikipag-isa kay Kristo, isang uri din po ng pamumuhay. Kanya nga ako'y nagagalak pag naiisip ko yung katotohanan na yun, na may mga kapatid tayo na tumanggap kay Kristo. Ang itinuturo po sa atin, ang ating paanyaya sa bawat isa, ay ang pamumuhay ng may kabanalan. Hindi po tayo, kahit anong gawin natin, hindi po tayo mamuhay ng walang kapintasan. Maari po tayong mamuhay ng may kabanalan. Doon po sa aklat ng Romans chapter 6, pansinin nyo, ganito ang sabi. Romans 6. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Nagtatanong siya, baka may nag-iisip sa inyo, ibig ba sabihin, pwede na tayo magpatuloy na gumawa ng masama? Hindi, sabi niya. Verse 2, huwag nawang mangyari. Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay paryan? So, ang kasalanan pala, mga minamahal, it is a way of living. At sinasabi niya, hindi ka na dapat nabubuhay sa ganyan. Okay. Verse 3, o hindi ba ganinyo nalalaman na tayong lahat nangabautismuhan kay Kristo ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Verse 4, tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama
ay gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Again, mga minamahal, no? Sin, yung ginagawa nilang pagkakasala, isa pong indikasyon na sinasadya ito, nagiging uri na ng pamumuhay. Kapag ang isang kasalanan, mga minamahal, inalagaan natin, nagiging isang uri na ito ng pagkakasala. Kagaya rin naman po ng kabanalan, kapag ito'y ating inalagaan, nagiging uri din ng ating pamumuhay. Ngayon, sinasabi ko po, itong mga taong ito, binibigyan niya ng babala. Sabi niya, mag-ingat kayo na baka dumating kayo sa ganung kalagayan. Na dahil sa mga pagsubok na dumating, na dahil sa mga pag-uusig na dumating, sabi niya sa kanilang ganon, yung iba sa inyo, hindi lamang nag-alinlangan, yung iba sa inyo, nagkaroon na ng pamumuhay na kabaliktaran. Tingnan po natin. Doon sa Hebreo 10, makikita mo may nagbibigay siya ng indikasyon na nasa kalagayan na silang hindi po gumagawa ng pagkakasala, kundi namumuhay na sa pagkakasala. Doon sa Hebreo 10 pa rin, sa mga susunod na talata sa baba, sabi niya, verse 35. Ganitong word na sinabi niya, no? Huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala. So, sumusulat siya sa kanila at sinasabi sa kanila, huwag ninyong itakwil. So, may mga tao ng panahon na yon na hindi siya nanghihina ng pananampalataya, hindi lamang nanghihina. May mga tao ng panahon na yon na hindi lamang nag-aalinlangan. May mga tao ng panahon na yon na itinakwil. Maski ngayon, nangyayari po yan. At sasabihin ko sa inyo, naging karanasan ko sa pananampalataya na kapag yung tao, ito na-obserbahan ko lang yung taong nanggaling bago siya naging Kristiyano, ito yung kanyang pamumuhay. At nagbago siya dahil sa pananampalataya. Pag dumating siya sa punto na kanyang itinakwil, yung luma niyang pamumuhay, mas nagiging malala pa siya. Kaya ang sabi niya sa kanila, huwag ninyong itakwil. Ganda yung salitang itakwil kasi hindi niya sabing, huwag ninyong isang tabi, huwag ninyong baliwalain, huwag ninyong hindi pahalagahan. Hindi yun ang ginamit niyang salita Ang ginamit niyang salita doon is, huwag ninyong itakwil. Pagpamanhin niyo siguro, paulit-ulit ko ng kunikwento Isang bagay na natutunan ko pagdating sa bigas, ang bigas pala o ang kanin, kapag naiwan sa rice cooker, tapos pinaabot mo ng buong magdamag, inabutan ng tanghali at nainitan, madaling masira. Nalaman ko yan. Natutunan ko yan siguro nung mga nakalipas na panahon lang. Minsan nangyari sa amin yan. Sabi nung anak ko, Papa, yung kanin, mabako na yung amoy, sira na. Alam mo, sabi ko sa anak ko, ay anak, wala nang pakinabang yan, itapon mo na yan. Mga minamahal, kanya ko sinasabi yan, yung mga taong ito, tinignan nila yung kanilang kalagayan na para bang isang panis na kanin. Kanilang itinapon. Sabi niya, huwag ninyong itakwil. Itong mga taong ito, sinadya nilang itakwil. Itinapon na nila. Itong sulat na ito ng babala, ito yung panglimang babala na isulat ng manunulat ng Hebreo. At mapapansin mo, dun sa mga babala niyang yun, ng ating mga napag-aralan, habang pahaba ng pahaba, palayo ng palayo yung kanyang pagpapaliwanag, nagbibigay siya ng indikasyon na yung mga taong yun, yung mga unang babala sa kanila,
isinantabi nila. Kanya umabot sila sa ganitong kalagayan na sila na ngayon ay nagiging mapanghamon na. O ika nga, nagiging aggressive na. Ano ba yung mga una nating napag-aralan sa mga babala? Magbabalik-aral na lang tayo. Sabi, unang-una sa lahat, ang babala ng pagkahulagpos. Hindi mo pinahalagahan yung babala ng pagkahulagpos. May pangalawang babala. Mas nagiging malala, sabi niya gano'n. Ang babala ng pag-aalinlangan. Hindi mo pa rin pinahalagahan, hindi mo pa rin inunawang mabuti kung ano ang kahalagahan ng pananampalataya. Ano ang pangatlo, sabi niya gano'n? Ang babala ng katamaran o ang kababala ng panghihina, ang babala ng kapurulan. Pag dumating ka na sa punto na ikaw ay parang nanghihina na parang ikaw ay mapurul na, ano ang mangyayari sa iyo? Sa susunod, sabi niya gano'n, ang babala ng pagkakasalang sinasadya. Dumating ka na sa punto kasi na tinamad ka na, nagiging mapanghamon ka na. Ginagawa mo na yung mga bagay na makakatisod sa mga kapatid. Mahahawa yung mga ibang mananampalataya. Yun po yung pang-apat na kanyang sinasabi dito. The sin of willfulness. Ang kasalanan ng paggawa ng sinasadya. Makakarating ba ang mga mananampalataya sa ganun? Marahil, nasagot ko na kanina, oo. Maari bang dumating ang isang mananampalataya maging sa panahon nating ito sa ganung kalagayan? Opo. Pansinin ninyo ang sabi ng manunulat ng Hebreo, ha? Balikan natin. Hebrews 10 verse 26. Hebrews 10 verse 26. Basahin natin. Sapagkat kung inyong sinasadya ang pagkakasala. Basahin po natin ulit. Sapagkat kung inyo. Yung bang sabi? Hindi po. Sabi nito. Ito po ang pagkakasabi. Sapagkat kung ating sinasadya. Maging yung manunulat ng Hebreo, sinasabi niya, may posibilidad, sabi niya ganun, na siya man daw ay baka mahulog sa ganitong damdamin. Kung ating isinasama niya yung kanyang sarili. Kanya ko bigyan ng diin yan mga minamahal kasi itong aklat ng Hebreo, pag susumahin mo, pag titignan mo ito, pinapaunawa niya dun sa mga mananampalataya na sa anumang pagkakataon ng inyong paglalakbay, maari kang mawala. Maari kang mapunta sa isang kapahamakan. Yun yung kanyang itinuturo. Kaya sabi niya, dun sa verse 29, pa rin ng Hebreo, nagbibigay siya nagbigay siya ulit ng babala yung binasa natin kanina, no, ha? Gaano kaya kahigpit na parusa, ha? Ang akala ninyo, ha? Ang hiyahatol doon sa yumurak sa anak ng Diyos. Nagsasalita siya sa kanila na maging sila sa kalagayan nilang yon, merong babala na sila ay pwedeng mapahamak. Kanya ako sinasabi ito dahil ibig kong maunawaan natin na sa anumang kalagayan po mga minamahal, maaari tayong dumating dun sa kalagayan na ating ginagawa ang pagkakasala na sinasadya. Hindi po totoo yung katuruan na kapag minsan ka nang nasa pananampalataya, hindi ka na maaring makarating dun sa punto ng kapahamakan. Hindi po itinuturo yan ng manunulat ng Hebreo. Ang katotohanan po niyan, nawawala ng kahalagahan ang aklat ng Hebreo dahil ito po ay isang babala. Bakit ka bibigyan ng babala?
Ibig sabihin nun, merong isang bagay na mangyayari. May posibilidad na mangyayari yung bagay na yun. Pansinin natin. Okay. Dun sa Hebreo 3, Hebrews 3, kaya nga, mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan. Wala pa po sila sa kalagayang nasa kalangitan. May pagtawag sa kalangitan. Ibig sabihin, merong iba na tutugon, merong iba na magpapatuloy, merong iba na hindi na magpapatuloy. Merong iba na titigil, pero magpapatuloy. Tinawag, sabi niya gano'n, sa kalangitan. Dun sa aklat ng Apostol Pablo, dun sa sulat ng Apostol Pablo kay Timoteo, yung mga huling talata ng Timoteo, ikalawang Timoteo. Second Timothy chapter 4 verse 10, sabi niya ganito, sapagkat ako'y pinabayaan ni Dimas. May mga mananampalataya na iiwanan yung pananampalataya, katulad ni Dimas. Palibhas ay inibig niya ang sanglibutang ito at napa Thessalonica. Si Crescente ay napa sa Galacia at si Tito ay sa Dalmacia. May mga uri ng mananampalataya na iiwanan nila at iibigin nila ang ibang bagay. Verse 11, si Lucas lamang ang kasama. May mga uri ng mananampalataya, kagaya ni Lucas, na magpapatuloy hanggang sa panahong ito, hanggang sa huli ng Apostol Pablo, kasama niya. Kunin mo si Marcos at ipagsama mo sapagkat siya'y napapakinabangan ko sa ministeryo. Si Marcos minsan hindi po naging pakinabang. Naging mananampalataya, tapos siya ay tumigil, pero ngayon nagiging pakinabang. May anyo rin po ng mga mananampalataya na nadapa, ganun pa man, nagpatuloy. Ang puntong ibig kong ipaunawa sa bawat isa sa ating mga minamahal, habang tayo po ay narito, tayo po ay dapat magpatuloy at mag-ingat dito sa mga babalang ito. Dahil sa anumang pagkakataon, maging tayo man, maari tayong mahulog sa mga ganitong bagay. Naalala ko ang isang awit ng isang inaawit natin. Na ito, nakabase ito dun sa Hebreo 10, versikulo 22. Ang sumulat nun si Fanny Crosby, sabi niya gano'n, draw me nearer, nearer, blessed Lord. Kaya sa araw na ito, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, sana'y naunawaan natin ang babala ng kasalanang sinasadya. Lalo't higit, pagsikapan po natin na tayo ay magpatuloy. Na huwag nating itakwil yung ating pagkakatiwala na may gantimpalang dakila. Muli po, magandang hapon sa bawat isa sa atin. Tingin ko po na tayong lahat ay mag-alay ng pangbukas na panalangin. Salamat po, O Diyos, sa magandang hapon na iyong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Muli po, kami lumalapit sa iyo, nagpupurit, nagpapasalamat. Amin pong binabanggit ang aming mga kalagayan, ang aming mga kapintasan, ang aming mga pagkukulang. Patuloy kaming lumalapit sa iyo, dakilang Diyos, na naway gawin mo kaming katanggap-tanggap. Ipahintulot mo, O Diyos, na kami nga ay maging malinis at kapuri-puri sa iyong paningin. Tulungan mong maging matatag kami sa aming mga pananampalataya. Tulungan mong gawin namin ang matuwid at kaaya-aya sa iyo sa harap ng aming mga kalagayan. Ikaw na po sanang patuloy na
gumabay at mag-ingat sa bawat isa sa amin. Muli ang lahat aming itinataas, aming hinihingi. Sa pangalan ng aming Panginoon na si Kristo Jesus. Amen.